konti pero okay lang. Di naman ganun kalaki. Mga few meters lang naman linya doon sa Alateris. Medyo umano ng kaunti. Hoy, magandang buhay. Day 9. Day 9 po tayo at ang dami na rin pong nangyari. So ay nakakatuwa naman. Nagkakaroon na po ng shape doon. Ayun no, inaayos na po nila kasi yun ang sinasabi ko eh. Sabi ko bago tayo gumamit ng backhoe ay sagarin na muna natin at kung ano ang kayang kuhanin ng loader, hindi yun na lang muna. Tapos tingnan natin kung hanggang saan po yung tambak na makikreate ng loader lang ang gamit. So ayun, kasi nga itong backhoe medyo ano ng konti, mabagal. So ma-maximize natin yan. Tulungan ko na rin silang mag-isip. Propose ko kung approve sa kanila, di ba? Marami pa naman pong mai-scrape, especially dito sa kabilang side. Hindi pa nila ginagalaw halos to. So naandun pa lang po sila. So tingnan na lang natin at hopefully ay ano. Tapos syempre yung malapit sa backhoe, makakakuha pa po yan. Maitatapon sa kabilang side. So additional pa yan. Dito sa gilid po ng retaining wall, kung baga, no, malaki-laki din po ang makukuha niyan. So ayun. Then yung dito yan, yung dinadaanan na yan, wala pa, hindi pa po nagagalaw yan. Sana makuha din ano, makuha ng mabilis kasi magtrabaho itong payloader natin. Ayan, yatin natin. Kahapon ay kulang na ng bike ang mga bata. Ito yung bike na regalo ni Tita Susan, yan binili namin sa SMN. Gamit na gamit ni Rowan ngayon. Si Queen marunong na rin. Nag-aagawan sila kasi naka-balance bike lang yung isa. So ayaw na rin ata ng balance bike, gusto na din yung lipidal. Papayam ay nagdidilig. Makulimlim ngayong araw, pero buti na lang po hindi umulan ano. Dami pa rin nalalaglag. So okay, yun pala yung nauna. Ito maglalaglagan pa. Napakarami pa palang malalagas na dahon. Dami palang dahon na malalagas, papayam eh. Dami pa, ito pa oh. Di, ito pa, ayan oh, umpisa pa lang. Oo. Umpisa pa lang tong mga to oh. So, ayan. Tingnan natin, silipin natin bago mag-umpisa ang laban. Actually, nag-umpisa na siguro yan, pero ewan ko ba. Umiwas ata sa Lakers yung Golden State eh. Golden State pa naman ako. Papaya tayo dito. Dinala namin kay Billy yung ibang papaya. Walang ititinda si Chichi sa Sabado. Magagalit yan. Mangga, meron pa naman. Yan, tingnan natin dito. Luto na yung adobo ko. Wala na po yung pan ng hito, natakpan na. Ayan. Dito na tayo bumaba. So wala na oh. Grabe yung dahon ng ano, mahogani. Sabi ni Kongkong sunugin niya, ano nga ako, mabubulok din yan. Ito sana oh ha. Kaya lang wala na din naman yan, malutong na. Ito. Ay, ano ba to? Buhangin na. May bato na. Bato ba to? Oo, may bato na. Naabot na yung parang buhangin niya. Okay. Parang may buhangin na. So hindi na pala advisable Hindi na advisable hukayin pa ng gusto. Hindi maganda sa fish pan dyan. Dapat clay. Huwag na nating sagarin. May buhangin na, so hindi na po advisable.
Dapat kasi ang maganda sa fish pond, clay type talaga. Kaya bago po kayo mag fish pond, silipin nyo yung lugar. Sabihin nyo kayo lang ang may fish pond dito, bakit ganon? Baka mamaya sandy yung lupa. Hindi po pwede, tatakas lang yung ano, at the same time hindi kayo makakapag-create ng ay hindi pa naman. Hindi pa okay pa, hindi naman po buhangin. May mga bato-bato na lang kaunti, pero carry pa yan. Hanggang dito naman magpa sila ng kaunti so hanggang dito tayo, ayan medyo lumagpa sila ng kaunti. Bagay mabilis lang man magsudsud na. Dapat wag nang galawin yan. So ito pa dami pa makukuha. Mali yung diskarte nila, no? Dapat hindi muna hindi na muna nila pinalabas yung tubig, ano? Dapat ano lang muna, kumbaga parang even, para hindi mahirap yung movement ba ng mga dalawang truck. Bilis nung kasoy, kailan lang ako umikot dyan, ang bilis lumaki. Ang bilis lumaki. So ito sayang, pero dati nga yun lang ang iniisip ko, natatambakan, tapos na sana, ano. Pero sabi ko maximum na, maximize na natin. Lalakihan na yung mga kasoy. Madadali to masasakripisyo. Sakripisyo, dahil pa namang bunga. Napakabangong kasoy mga farmer. Ayan, cashew. Yun dami. Tatlo. Ewan ko si Papa yan. Maganda sa kidney to. Napakaganda sa kidney. Paano na nga natin? Hulog na. Ay, kasoy. Dati kapatid ni Kongkong, pinagdadala kami niyan ng kasoy. Si Nixon. Ito, pwede na ba to? Pwede na. So ayan balikan natin yan maya maya. Day 9. Kalahati ang natambakan. Pero pagdating dun kasi medyo nahirapan talaga sila. Pero ito siguro naman mas bibilis na po, dahil unang-una mas mabilis na yung movement ng truck. At the same time ay hindi na po ganun kalaki yung ating tatambakan. Tapos ayan, tuloy-tuloy ang paggiba ng kubo. Tuloy-tuloy ang paggiba ng kubo mga farmer. So dito sana makuha ng pananlupa. Medyo tumigas, gawa ng napitpit, pero sana may makuha pa po nila. Sana makuhanan pa. Ang laki pa po nito Imaginein mo kung tutupiin natin to papunta doon. Di halos na takpan na yung kailangan natin doon. So dito na lang tayo. Diba? Pag gilid-gilid makakakuha, kaya naman siguro. Papantayin to ni na Edmond. Silipin natin yung ginagawa ko. Hindi ko kaya ang init. Grabe. Nakakasulasok. Sulasok sa amoy yata yun. Ano ba ang tawag dito? Ibang klase kasi, ang hirap i-describe. Iba po yung init mga ka-farmer. Talagang grabe Tingnan nyo, kakadilig lang ni Papa Yam yan.
Rimarim. Ano ba yung mga salitang mga malalalim? Nakakarimarim. O yan, matindi po ang init. Grabe. At ayun nga, nagbabadya na yung thunderstorm. Sa Dao, napakalakas daw. Yun nga, dinaanan po namin sa... Duman kami nga ng ano, galing po kami ng Balanga kagabi. Dinalupihan na kasi kami. Hindi ko, exit na tayo dito at mag-exit text na tayo para medyo mabilis ang biyahe. So ayun po nangyari. Grabe po ang ulan. Basang-basa yung kalsada. So ayun, kinonfirm ni Ate Joanne Retaford. At ang sabi niya ay yun nga, sa farmer hindi ba umulan dyan? Kasi sabi niya sa Dao, napakalakas daw. Sabi ko, ate may malaking payong dito sa taas ng farm eh. Joke lang yan. Hindi natin alam kung baka bagsakan din tayo, di ba ha? Medyo kinakabahan tayo. Ay grabe. Parang init. Tayo hindi lumalayo tayo grabe. Dapat kasi Brother Edmond binili mo na yung aircon na para naman hindi. Tapos yung mga elf nito dapat naka aircon ganda sana. Alam, mahal. Maganda sana kung naka aircon talaga. Grabe din protection din sa mga tao Siyempre nagtatrabaho sa initan. Break sila malamang sa magalang sila kumain. Uy, may tumatawag. Nilalaliman na nila doon. Grabe. Ba talaga init, men. Nilalaliman niya na dito. At doon na siya kumukuha. Talagang sinasagad na Sinasagad na. Uy! Medyo umusog ng konti pero okay lang. Hindi naman ganun kalaki. Mga few meters lang naman linya doon sa Alateris. Medyo umano ng kaunti. Buhangin na nga medyo sandy na ng kaunti yung inabot medyo malalim na to so kailangan, hindi na pala kailangan ng masyadong laliman. Bagay hindi naman to ganyan kalalim lahat. Masobrahan naman ang lalim, hindi kaya kailangan masudsud lang muna baka hindi magpantay dapat umusog na sila dito na dito na dapat. Ay grabe. So dito kinukuhanan at ito kailangan din masudsud na to. Marami pa naman kukunin. Marami pa. Hindi pa nga nagagalaw. Dapat nga dito na muna masyado silang nag-focus dito Bagay, mas mataas po ito kaysa doon, diba? So kaya lang ang problema natin, inaabot na yung buhangin hindi na maganda para sa fish pond yan Bagay, part lang naman. So yun naman, meron naman putik.
Aabutin natin yan, yung ginagawa nila dyan. At ako'y magpapa-check up muna. Check up pala, hindi. Rowan po si Rowan, si Riker. May si Neo, may bakuna. May bakuna na naman ngayon. Kaya ayun, takbo na naman kami sa doktor. Sisingit daw. Tropa So ayan, balikan naman natin to. Doon siya sa may gilid naman. Dapat ito na Ano ba diskarte nila? Yung daanan pa kasi. Ang kinaganda, marami nang nakukuha. Sana ba sila? Baka sobra-sobra naman ang tinatambak nila. Dapat papalapit na sila dito. Sana ba? Punta niya natin at pati yung naglagas din. Lalabas din po ng bagong dahon. Ganun pala yung African talisay, naglalagas din. Sabay ng mahogany. Kita nyo, grabe. Pati po yung mabolo nasasaktan din sa sobrang init. Iba po yung dahon niya, parang malungkot. Grabe na. Global warming. Itong mangga, mga ilang araw pa, wag sanang ulanin kasi masisira po ang bulaklak nito pagka inulan. Sana may bunga na. Ayun na yung mga nanunusok gamunggo. Mga gamunggo. Hindi ba nila pwedeng dito kaya? Ayaw niya dito. Silipin natin yan doon. Yan, kumain na ako at 3 o'clock mga ka-farmer. Parang kagaya kahapon. So sana matuloy-tuloy itong ginagawa namin kasi maganda po ang pakiramdam. Magaan sa pakiramdam. Sana si Papayam din, kaya lang parang medyo mahina ang ni Papayam. Mahina. Ang kahinaan ay food. Nibiro ko nga kanina, sabi niya kailangan niya daw atang PT yung kanyang shoulder kasi yung nahulog siya sa hanggang ngayon iniinda niya pa rin yung balikat niya. Sabi ko, Papa, may gamot dyan Sabi ko, balbakwa. Tsaka bulalo. Naasar ko ayun, nandito na pala. Parang sobra naman yata ito nakakulangin tayo pag ganyan parang galing kasi tayo sa bakuna ni Nene, chicken pox naman ngayon. Tapos yung 3 flu vaccine naman sa Lunes. Naalala ko yung may anak na kambal kasama ko sa barko. Sabi ko, tol, ba't di ka nagpapahinga? Hinahinay lang, may bukas pa. Pare, bakuna na naman kambal sabi niya. Ganun baka ako, mararanasan mo yan, sabi niya, pag may anak ka na. Ayun na nga, parang sobra na to parang mataas na masyado parang sobra na. Kailangan makakuha yung level. Sa bagay, ito nga pala hinahabol namin ang laki, malaki pa. Kasya pa kaya yan? Ayan So dito naglalagay na rin unti-unti. Dapat talaga may dito na muna siguro. Grabe ang taas nung mataas po yung talaga yung
Baka hindi lang 3 steps ang kailangan nating ibaba. Kasi hinahabol lang naman natin. Ayan oh. Dating dito, ganliig ko na. Aro, dami pa ata. Hindi nakakatuwa ito ah. Pero at least mabilis po ang ano, mabilis ang pagtambak. At nanalo ang Warriors. So kinabahan ako doon. Napatawag si Tito Charles. Congratulations Warriors. Tikan pa. Grabe na. Kung dito parang nasobrahan naman sa hukay. Dapat kung nakukuhanan pa oh. Bitak-bitak na rin ha. Tuloy-tuloy lang eh, dalaw eh oh. Ayan na naman. Ano kaya yan kung dalawang level siya? Hindi natin ipapantay. Nakakatuwa din ano, may hagdan uli. Hindi siya papantay. Pero maganda din sanang pantay lang. Kasi naran natin pagka may mga medyo may edad na rin, di ba? Mahirap na rin po yung hakbang-hakbang pa na iaakyatin pa ng mga step by step. Pero maganda sana. Matigas ang lupa na. Hindi ako naririnig. Ayan o. Itatapon niya naman pala. Tapos ito babalatan pa rin to. Pati yan kukuhanin din yan lahat daw. So marami tayong makukuha pang lupa. Pinaganda nito, lalalim po yung pan. So yung isda mas malaki yung kanilang lalangoyan. Mas malaki, the more na mas malaki po yung pan, mas maluwag ang isda, mas mabilis pong lumaki. Kaya nga sabi ko sa susunod, mag-aalaga tayo ng tilapia, baka 5,000 lang ilagay ko. O baka less pa siguro, no? Kasi lilit po yung pan pala natin. Kasi kung dalawa to 1 square meter, mga 3,000 lang siguro. Tapos yung ayungin, tingnan natin kung ilang piraso din lang ang pwedeng alagaan. Try, di ba? Unahin natin ayungin. Sana
marami ang nagsasabi maselan daw, pero wala naman pong masama kung ano, di ba? 2 pesos lang naman po ang isa. So maglagay ka ng 1,000, that's 2,000 pesos, di ba? So kesa yung isip ka ng isip, what if ka ng what if, hanggang di mo sinusubukan, di ba? Eh, yung iba naman pong nagsasabing ano, hindi rin naman nila nasubukan pa eh, na baka narinig lang nila sa iba, di ba? So subukan natin kasi sa guagua, yung ayungin humahalo lang po yan sa fish pond, nabubuhay din kasama ng tilapia. So pag hinarvest yung mga ayungin na yan, hinihiwalay po nila yung tilapia, hinihiwalay nila yung ayungin. So kaya nilang mabuhay with tilapia, di ba? At the same time, kaya nilang mabuhay sa lugar ng tilapia din. So iniisip ko pa, what's the difference, di ba? So ayun, maybe salinity, baka gano'n. Pero Laguna Lake, wala namang tubig alat doon eh. Ba't nabubuhay siya doon? Tingnan na lang natin. O, wala naman pong kung hindi umubra, edi ayun na nga. At least nasubukan natin. Kondisyon na lang na maigi yung yung pond. Parang basal po uli ito. So pag nagpatubig tayo, mga ilang sako sigurong abono ang ilalagay natin dito para yung pond, no? Makondisyon. Atobi, paglalagay din tayo para mag-green. And then tag-ulan na tayo maglalagay ng isda para hindi po ganong stress, kasi kung sabagay abutin talaga ng tag-ulan, abutin pa tayo ng August, September pa siguro. Tingnan natin, kailangan pa kasi yung retaining wall dito. Matatapos yung retaining wall ng maaga, edi ayos. Palagay na tayo ng tubig. Dami na naman nilang nahakot. 2 hours sila nag-break kanina. Palagay ko umuwi sila sa Magalang, doon sila kumain. Facebook yung loader ni Edmond So ayan sa mga may lupa dyan, farm o ano man, mga viewers natin na nandito lang, malapit lang po sa Pampanga, mga gusto pong magpagawa ng magpa-develop, ayan, nandyan si Edmond, napakagaan kausap. Kita nyo naman po yung trabaho, talagang maayos. Kailangan nyo ng mga mini excavator, loader, ayan, so boom truck, mga bibit-bitin na mabibigat, kayang-kaya yan ni Edmond. Baka kayo'y ma-scam pa, edi kay Edmond na sigurado. Tingnan nyo si ka-farmer Enrico Aquino, sa kanya po nagpagawa, yung taga-Italy. Di masayang masaya siya ngayon, ang ganda ng ginawa nila. Buti na lang hindi na ganong mainit. Si Max, ayan pagala-gala. Lumalim talaga, no? Lumalim po talaga. Ayan, mukhang tingin ko kakasya. Tingin ko kakasya po yung lupa. At kagaya dito, nagagawan pa ng paraan ni Enzo. Gagawa niya pa ng paraan na makakuha pa ng kaunti dito, di ba? Tapos ang dahil pang kukuhanin. Ayan,
baka hindi na tayo magamit. Pero yung backhoe, baka yung retaining wall natin, ayun. Tapos yung mga Poso Negro, yan po yung mga ipapagawa natin para hindi na tayo maghuhukay. Sabi ko nga kay Bebe, nasa isip ko na, sabi niya. Yapang ano. Nasa isip ko na yan, sabi niya. Pero maganda, Bebe, sabi ko, ano tayo ng professional, ano, para mas ma-inspired pa tayo, diba? Ito, isasabihin mo lang naman kung anong gusto mo. Sila naman po ang magde-design, guguhit. Medyo ilalim, medyo malambot na, oh, tingnan nyo. Ayan, wala na po tayo masyadong nasasayang na oras. Ayan, dire-diretso na, oh. Galis nung isa, may kapalit agad. Ayan. Hindi pa nga nakakasalok yung loader, eh. Meron na ng mga malapit na kasi. Tibay din, ha. Ito yung putik na matigas. Yung sinasabi ni architect nung last time po siyang nagano. Sabi niya, kahit may tubig pero napakatigas ng lupa. Mainit pa sana yan kung walang ulap. 3, quarter to 3 na pala. So ayan, ang kwento ay marami pa tayong lupang makukuha. Kinonfirm na ni Enzo. Ayan, ito, dami pa pong kukunin yan. Oh, ayan, dito, ito, ayan, gandun, kukunin niya pa yan. So sabi niya, paunti-unti boss, marami pa tayong makukuha dyan. Tapos yun, susudsurin po niya yan pagka ano, iuusog na rin naman dito. Ayos. So yan ang good news. Ang good news ay marami pang lupa. So ayan, marami pong salamat mga farmer. Abangan nyo po sa susunod na vlog ang paggiba ng kubo. Ayan, ginigiba na po yung kubo natin. Actually giba na pala. Tingnan natin din yung accomplishment doon sa taas. Kung bundok-bundok na naman po ang na lupa ang nakatambak doon. Ayan, napakaganda.
ayan, maraming salamat at magandang buhay.